Matagal nang pinagnanasaan ni Darwin si Madeline. Ang binata ang may-ari ng gold pawn shop kung saan nagtatrabaho bilang cashier ang dalaga. Kilalang gwapo at makalaglag panty ang hubog ng katawan dahil sa hulma ng mga muscles nito. Tila husband material kung titignan at pwedeng ipagmayabang sa kababaihan ng kanyang tindig. Ngunit dahil sa kanyang yaman, kaya niyang paikuti ng sino man na gusto niyang makuha o matikman. Samantala, maganda at sexy naman si Madeline. Kahit sinong lalaki ay mapapatingin dahil sa laki ng hinaharap at hugis ng bewang ng dalaga. Meron kasi itong maladyosang mukha. Madeline, pakidala ng mga bagong sangla na alahas na ito sa loob. Pakiingatang mabuti. Seryosong saad ni Darwin. Sige po boss, akin na. Kinuha ng dalaga ang lagayan ng alahas sa kamay ng binata at aksidenteng nahawakan nito ang kamay ni Darwin. Bahagyang umiti ang lalaki dahil doon. Sorry boss. Ayos lang. Sige na, kunin mo na at ilagay sa tamang lagayan. Sagot naman ni Darwin. Pinagmasdan ng binata ang dalaga habang naglalakad ito patungo sa pinakaloob ng pawn shop. Maingat na inilalagay ni Madeline ang mga iyon nang biglang sumunod si Darwin sa kanya at pasimpleng hinaplos ang balikat at bewang ng dalaga. Napapitlag naman si Madeline sa ginawa nitong paghipos sa kanya. Sir, may kailangan po ba kayo? Kinakabahang tanong ni Madeline. Wala naman. Sige na, magtrabaho ka na. Sagot naman ni Darwin at nagtungo sa sariling opisina. Isinara ni Darwin ang pintuan ng opisina at pinagmasdan ang larawan ni Madeline na itinago niya pa sa drawer. Hindi niya mapigilang pagnasaan ito kaya wala sa sarili niyang hinaplos ang alagang kanina pang tigas na tigas. Hindi na makapaghintay si Darwin na makuha ang babaeng nais niya. Lumipas naman ang mga araw na madalas mapansin ni Madeline ang kakaibang titig at trato sa kanya ng kanyang boss. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na ito nakatiis. Dalang isang bungkus ng pulang rosa sa tsokolate, pumasok sa loob ng pawn shop si Darwin para ibigay ang mga iyon kay Madeline. Sir? Para sa'yo mga yan, Madeline. Aamin na ako. Patagal lang kitang gusto. Handa akong patunayan sa'yo yun araw-araw. Hayaan mo sana akong maligaw sa'yo. Seryosong saad ni Darwin. Natigilan naman si Madeline sa pagkukompute ng pera. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa sobrang kilig. Sigurado ka ba dyan, sir? Oo naman. Magdadala ba ako ng mga ito para sa'yo kung hindi? Patagal kong pinag-isipan to, Madeline. Dagdag pa ni Darwin. Nag-aalangan si Madeline dahil boss niya ito at hindi siya sigurado kung hindi siya pinaglalaruan lang ng amo. Alam niyang matagal nang mabait sa kanya ang boss niya. Palagi siya nitong pinapaboran, binibigyan ng merienda at kung ano-ano pa. Pangmatagalan o panandalian? Tanong ni Madeline. Natawa naman si Darwin at sumagot. Siyempre, pangmatagalan. Hindi pantikiman lang kundi seryosohan. Natatawang sagot pa nito. Napangiti naman ang dalaga at marahang tumango. Kung ganon, papayagan kita manligaw. Nakangiting tugon ang dalaga. Kasabay noon, malakas sa tibok ng puso ni Madeline. Hindi naman kasi may kakailang mabait ang amo at gwapo pa. Para sa kanya, maswerte na ang dalaga dahil nagustuhan ng amo. Kaya bakit niya papatatagalin ang lahat? Talaga? Payag ka, Madeline? Oo, sir. Payag po ako. Basta po, huwag niyo akong sasaktan o paiiyakin ha. Alam ko namang mabuti kayong tao. Dagdag pa ng babae. Napangiti naman si Darwin doon at hinila ito para yakapin. Halos mamula naman ang mukha ni Madeline sa sobrang kilig. Mabilis na tumibok ang puso niya ng mga oras na yon. Asaan mo hindi kita bibiguin, Madeline? Dagdag pa ni Darwin at humalik sa noon ng dalaga. Lalong namula ang pisngi ni Madeline sa kalambingan ng lalaki. Nagtrabaho naman siya ulit na may dumating na magsasanla ng alahas. Ihatid kita mamaya. Naku sir, nakakahiya. Huwag ka na mahiya, Madeline. Tawag mo na lang akong Darwin para naman malis na ang ilangan natin. Hindi po ba alanganin at mas nakakahiya? Siyempre, boss ko pa rin kayo. Hindi, Madeline. Nililigawan kita kaya huwag mo na akong tawagin, boss. Dagdag pa ng binata para kumbinsihin ang babae. Napangiwi na lang si Madeline at marahan tumango. Nagtrabaho lang si Madeline hanggang alas 5 ng hapon. Nagsara na ang pawn shop ni Darwin at hinatid nito ang dalaga sa harap ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila doon. Darwin, baka gusto mong magkape muna? Hindi na, Madeline.
Kailangan ko na umuwi. Magpapahinga rin muna ako. Sige. I mean, Darwin, ingat ka pa uwi. Oo, salamat. Huwag kang mag-alala, masasanay ka rin. Nakangiting tugon ni Darwin. Tumango naman si Madeline at pumasok na sa loob ng bahay. Hindi naman mapigil ang kiligin ni Madeline sa tuwing maalala ang mga paglalambing ni Darwin. Maaga siya natulog ng gabing yon at pumasok kinabukasan. Good morning, Madeline. Bati ni Darwin. Kumabog naman ang dibdib ng dalaga sa gulat. Ikaw pala, Darwin. Good morning. Anya na lang para itago ang kaba. Dumiretso naman si Darwin sa opisina niya at nag-focus ulit si Madeline sa trabaho. Nang mag-lunch break, pinatawag siya ni Darwin at dumiretso sila sa labas para kumain sa mamahaling restaurant. Nagsisimula nang ipakita ni Darwin ang pagiging sweet niya para mapasagot ang babae. Makalipas ang ilang minuto, nakarating sila sa harap ng restaurant sakay ng kotse ng binata. Pumasok sila sa loob at naupo sa lamesa. Makalipas naman na 15 minuto, dumating na rin ang kanilang order. Maganang kumain si Darwin at nahihiya naman si Madeline. Huwag kang mahiya, kumain ka lang. Hindi naman kita pagbabayarin ito. Wala naman akong sinabi, nahihiya lang talaga ako, Darwin. Sige na, kumain ka na. Eto, magulay ka para manatili kang malusog. Dagdag pa ng binata. Nahihiyang tumango at nagpasalamat si Madeline. Ginanahan na rin itong kumain at nang matapos silang kumain, muli silang bumalik sa pawn shop para magtrabaho. Nakarating sila doon makalipas ang kalahating oras. Magtrabaho ka na, iatid kita ulit mamaya. Bumalik sa pisngi ni Madeline si Darwin kaya kinilig na naman ito. Masayang bumalik sa pagiging kahera ang dalaga at nagtrabaho na maayos sa buong maghapon. Muli siyang hinatid ni Darwin sa kanilang bahay. Samantala, makalipas ang ilang buwan, habang tumatagal, lumalalim ang pagtitinginan ng dalawa hanggang sa muling tanungin ni Darwin si Madeline kung nais siya nitong maging nobya. Niregaluhan niya ng mamahaling bagang babae at labis ang tuwa ni Madeline na makatanggap ng branded na LV. Nasa mansyon sila ng binata ng mga oras na yon at kasalukuyang nasa silid ni Darwin. Akin to? Oo, napapansin ko medyo sira na yung bag na ginagamit mo. Kaya binalang kita ng bago. Siya nga pala. May tatanong ako, Madeline. May pag-asa ba ako sa'yo? Pwede na ba kita maging girlfriend? Halos 8 buwan na rin akong naniligaw. Gusto ko lang ng assurance. Seryoso ang mukhang tanong ni Darwin habang hawak ang kamay ng dalaga. Sorry kung natagalan. Pero ngayon, sigurado na ako. Handa na ako maging girlfriend mo. Darwin, gusto mo ba talaga ako? Oo naman, Madeline. Gustong gusto kita. Talaga bang sinasagot mo na ako? Oo, Darwin. Gusto rin kita. Nakangiting tugon ng dalaga. Siniil naman siya na mainit na halik na lalaki. Labis ang kilig na nararamdaman ni Madeline sa halik na yon. Masaya niyang tinugunan ng halik ng binata ng kaparehong intensidad. Habang tumatagal, lumalalim ang halikan nila hanggang sa bahagyang humaplos ang kamay ni Darwin sa mulusog na dibdib ni Madeline. Hayaan mo kong angkinin ka, Madeline. Bulong ni Darwin sa mapang-akit na boses. Marahang tumawa si Madeline, handa na siyang ibigay ang sarili sa kaunang-unahan niyang boyfriend. Matagal na rin namang naliligaw sa kanyang lalaki, kaya wala na siyang dapat ikabahala pa. Sige lang, Darwin, gawin mo kung anong gusto mo. Sa'yo naman ako. Matamis na ngumiti si Madeline kay Darwin, kaya naman lalong ginanahan ng binata sa ginagawa. Nilaro ng kanyang dila ang tuktok ng dibdib ng dalaga at pinagsawa ang kamay sa pagmamasahe sa kabila. Makalipas ang ilang minuto, bumabayon sa pagitan ng hita ng babae at walang alinlangang hinagod ang kabibe nito. Umalpas ang nasasarapang halinghing sa labi ng dalaga. Sa unang pagkakataon, ibinigay ni Madeline ang sarili kay Darwin. Ilang beses siyang inangkin ito bago sila tumigil. Handa akong gawin lahat para sa'yo. I love you, Madeline. I love you more, Darwin. Ingatan mo sana ang puso ko at huwag mo akong sasaktan. Oo naman. Sabay halik ni Darwin sa noon ng babae. Napangiti naman si Madeline doon, lalo na nang niyakap siya lalo nito. Nakatulog naman sila sa sobrang pagod at hindi na nakauwi pa ang dalaga. Simula noon, madalas magpunta si Madeline sa bahay ni Darwin at halos doon ay tumatulog. Ilang beses may nangyayari sa kanila pero sinisigurado ng lalaki na hindi siya mawawala ng kontrol para hindi mabuntis si Madeline.
Pinagamit niya rin ito ng pills para hindi mabuntis dahil hindi pa sila kasal. Kapag naman ginagawa nila yon, sinisiguro ng lalaki na hindi siya papaliya. Nagsusuot din ito ng pamproteksyon para hindi talaga makalusot. Makalipas ang 2 taon na pagiging magkasintahan nila, nagpasya na silang magpakasal. Nagpo-propose si Darwin kay Madeline dahil nagustuhan na niya talaga ng tuluyan ng babae. Sinurpresa ni Darwin ang dalaga nang pumunta ito sa mansyon niya. Halos manlaki ang mga mata ni Madeline nang makita ang napakagandang dekorasyong hinanda ni Darwin para sa kanya. Sobrang tagal na natin, Madeline. Natuto ako magbago para sa'yo. Naging matino at nagmahal ng totoo. Simula na maging tayo, hindi na ako naghanapan ng iba. Wala akong ibang gusto makasama habang buhay kundi ikaw, Madeline. Kaya, Madeline, will you marry me? Nagsusumamo ang mukhang tanong ni Darwin. Hindi naman mapigilang kiligin ni Madeline habang nakatitig sa nobyo. Para sa kanya, iyon ang pinakamagandang regalo ni Darwin dahil doon masusukat ang pagiging seryoso ng lalaki. Ang yayain siya ng kasal at hindi na panjowa lang. Napangiti naman si Madeline kalaunan bago sumagot. Oo, Darwin. Handa na akong pakasalan ka. Naluluhang sagot ni Madeline sa sobrang saya. Agad naman sinuot ni Darwin ang singsing at tumayo para sa ili na mainit na halik ang babae. Labis ang kilig na nararamdaman ni Madeline doon, lalo na nang laliman ng binata ang halik. Napayakap na lang si Madeline sa batok nito at mas diniinan ng sarili sa fiancé. Habang tumatagal ang kanilang halikan, mas lumalalim iyon at mas nagbabaga ang kanilang mga pakiramdam. Dumiretso sila sa kwarto ng lalaki at nagsimulang hubarin ang kanilang suot na damit. Ramdam ni Madeline na matinding uhaw sa bawat haplos ni Darwin. Hindi naman nagtagal, gumala ang kamay ng nobyo sa katawan ni Madeline. I like exploring around your body. Namumulang mukha at leg na sabi ni Darwin. Sinang-ayon na naman yun ni Madeline at mas lalong binigyan ng karapatan ng lalaking haplusin ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Bahagyaring hinahagod ni Madeline ang nag-uumigting na alaga na lalaki. Kalaunan, naghalikan sila at nauwi sa mainit na tagpo ng kanilang katawan ang sumunod na sandali. Malakas na nagsalpukan ng kanilang mga katawan nang walang humpay hanggang sa manganig sila sa sarap. Muling inalis si Darwin ang alaga. I love you so much, Madeline. I'm excited to be with you every day. Me too. I want to wake up every morning to next to you. I love you, Darwin. Mapang-akit na tugon ni Madeline. Napangiti naman ang lalaki at nahiga sila ng ayos na magkayakap. You're not just a twinkle in my eyes, Madeline. You're the entire starry sky. Humahalik sa bawat parte ng mukha ng dalaga si Darwin na sabihin niya yon. Kinilig naman si Madeline. Darwin, you must be a reason for a global warming because you make my heart melt. I love you. Kinikilig na tugon ni Madeline. Pakiramdam niya nasa alapaap sila dalawa ni Darwin. Sobrang in love sa isa't isa. Hindi may kakailang masaya talaga sila dahil engaged na sila at magiging legal na ang kanilang pag-iisa. I love you most, Madeline. Basta, akin ka lang ah. Sa'yo lang din ako. Parang batang tugon ni Darwin. Napangiti naman si Madeline doon. Saka marahang tumango. Pumikit silang dalawa para matulog. Makalipas ang 3 araw, nagpunta na si Darwin sa bahay nila Madeline at naabutan doon ang kanyang papa at mama. Hindi nila kasama ang kabit ng papa niya pero alam ni Madeline na ayaw ng mama niya sa pagkakaroon ng papa niya ng babae at may anak pa sila na kinilalang kapatid ni Madeline kahit labag sa kalooban niya. May sariling bahay ang babae ng papa niya na galing sa mismong bulsa ng papa ni Madeline. Samantala, binati sila ng mga magulang ng dalaga at pinag-usapan nila ang pagpapakasal ni Darwin at Madeline matapos magpakilala. Nabanggit ko na naman po sa inyo tungkol kay Darwin noon. Siya po ang may-ari ng gold pawn shop. Dagdag pa ni Madeline para ipaalala sa mga magulang ang tungkol sa lalaki. Wala naman sila naging problema doon dahil nasa wastong edad na rin si Madeline. Wag po kayo mag-alala. Aalagaan ko ng tamang inyong anak. Hindi ko po siya pababayaan, tito at tita. Seryoso po ako sa kanya, kaya nais ko may kasal kami. Dagdag pa ni Darwin bilang pangumbinse sa mga magulang ni Madeline.
Sinang-ayunan naman sila ng dalawa at pinag-usapan ng tungkol sa kasal na si Darwin mismo ang gagastos lahat-lahat. Lalong natuwa ang mga magulang ni Madeline doon. Hindi ba nakakahiya? Dapat pareho tayong gagastos dahil kasal naman natin yun. Hindi, Madeline. Ganito kita itrato. Kaya saan mong ibibigay ko sa iyong pinaka-ingrandeng kasal? Para sa akin, special ka at ikaw ang babaeng pakikisamahan ko habang buhay. Kaya hayaan mo lang akong gawin to. Pera lang yan. Kikitain ko pa yan. Deserve mo pinakamagandang kasal, Madeline. Buong pagmamahal na tugon ni Darwin. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Madeline sa narinig. Kusang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Maraming salamat sa effort mo at pagmamahal sa akin, Darwin. Asahan mong magiging mabuti, maalaga at mapagmahal akong asawa. Yumakap si Madeline sa fiancé kahit kaharap ang kanyang mga magulang. Masaya naman ang mama at papa niya para sa kanya. Walang anuman, basta ikaw. Handa akong gawin lahat. Dagdag pa ni Darwin, saka humalik sa noo ng babae. Dahil sa lambingan ng dalawa, mas lalo na kumbinsi ang mga magulang ng dalaga. Masaya silang mapunta ang kanilang anak sa katulad ni Darwin, maalaga at sinsero sa nararamdaman. Nang gabing yun, hinayaan nilang magsama ang dalawa sa kwarto ni Madeline. Legal na naman sila at nangako si Darwin na pakakasalan ng kanilang anak. Wala nang dahilan pa para maging konserbatibo pagdating sa ganon. Sa pagkakataong iyon, masayang nagtabi ang dalawa sa kama matapos silang kumain ng hapunan. Yumakap agad si Madeline kay Darwin at siniil naman siya ng mapusok na halik ng binata. Nilaliman yun ni Darwin at tinugunan naman ni Madeline ng kaparehong intensidad ng halik. Nang humaplos ang kamay ng binata, pinigilan yun ang nobya nito. Huwag, Darwin. Samansya muna lang natin to gawin. Huwag sa bahay ng mga magulang ko. Sige. Sorry, nadala lang. Pilyong umiti ang binata kahit na nabitin at medyo na-offense sa sinabi ni Madeline. Yumakap na lang si Darwin sa babae at pasimpleng minasahe ang dibdib nito. Kahit na nag-iinit, pinigilan ni Madeline ang sarili. Nakatulog silang dalawa ng gabing yon kinabukasan. Maaga silang naligo at nagpaalam sa mga magulang ni Madeline para pumasok sa trabaho. Doon na nagsimula ang pagiging mapanghas si Darwin. Nakipagtransaksyon ito sa mga sindikato para magbenta ng mga alahas at gumawa ng peking gold. Ibinabagsak naman ito ni Darwin sa mga taong madaling utuin. May halong tansong gold na kanyang ibinebenta. Hindi iyon alam ng mga suki ng kanilang pawn shop. Bukod pa doon, nakikipagtransaksyon din ito ng ipinagbabawal na gamot at hindi pa doon nakontento ang binata. Ang pawn shop at mismo si Darwin ang nagiging daan ng mga sindikato para makapagbagsak ng malaking porsyento ng ipinagbabawal na gamot. Ako nang bahala dito. Basta ang 30% na kita ng inyong kalakal ay akin. Bukod pa ron, dapat ako makatanggap ng isang box sa mga yon. Tusong saad ni Darwin. Naiiling na tumango si Pietro, isang Italiano na pinuno ng mga sindikatong nakapasok sa bansa. Bukod pa doon, nagawang magsugal ni Darwin sa pinakamalaking kasino na napatayo ng mga ito kasama ang mga Chino. Walang kaalam-alam si Madeline na ang lalaking pakakasalan ay may itinatagong lihim. Samantala, tila wala lang kay Darwin sa tuwing napasok siya sa pawn shop. Hulas na ito sa ginagamit na diamonds, iyon ang tawag sa ipinagbabawal na gamot sa ibang bansa, gaya ng Cambodia. Simula naman na maging mag-fiancé sila Darwin at Madeline, nagsama na sila sa iisang bubong at kwarto. Nang gabing yon, ginabi na si Darwin kaya nag-alala si Madeline. Darwin, saan ka galing? Nakipag-banding lang ako sa mga kaibigan ko. Napagod ako ng sobra, Madeline. Matutulog na muna ako, Sagot nito, wala naman nagawa ang dalaga nang lagpasan siya ni Darwin at dumiretso sa kwarto nila para matulog. Ilang araw itong natutulog at panay ang kain ng marami. Hindi naman nagduda si Madeline dahil iniisip nitong malakas lang talagang kumain ng mga lalaki. Buwan ng Agosto nang ikasal silang dalawa. Para kay Madeline, iyon ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Naroon ang mga magulang nila ni Darwin para dumalo at makiisa. Kasabay ng malambing na musika ang puso ni Madeline na sobrang bilis ang tibok. Sabay silang nangako sa altar ni Darwin at nang matapos ang kanilang kasal, dumiretso na sila sa mansyon dahil doon ang reception. Ipinagdiwang nila yon na magkasama. Sa Hawaii sila nag-honeymoon. Pero hindi pa rin talaga binubuntis ni Darwin ang asawa. Palaging dinadahilan ni Darwin na kailangan muna nilang yumaman ng sobra para masuportahan ang kanilang magiging anak.
Saka na tayo mag-anak, Madeline. Kailangan mapalago ko muna ang kumpanya at mga negosyo ko. Nang sa ganon, siguradong hindi tayo kailanman maghihirap. Asahan mo, bibigyan ko kayo ng maayos na buhay, lalo ka na. Naglalambing na sabi ni Darwin habang nakayakap kay Madeline. Sure, hindi naman ako nagmamadali. Para rin naman sa mas ma-enjoy natin ang isa't isa habang wala pa tayong anak. Nakangiting tugon ni Madeline sabay yakap kay Darwin. Napangiti naman doon ng lalaki dahil palagi nitong nauuto ang asawa. Madalas niyang bilhan ng kung ano-ano si Madeline habang palihim siyang gumagawa ng hindi maganda. Nang gabing yon, sabay silang natulog na dalawa. Kinabukasan, maaga silang gumising para pumasok sa trabaho. Naghanda si Madeline ng umagahan nilang dalawa. Pinaalis na ni Darwin ang kasambahay nila dahil nais ni Madeline na siya ang gumawa ng gawaing bahay. Nag-aalangan naman si Darwin pero wala itong nagawa dahil iyon ang kagustuhan ng asawa. Nang matapos mag-asikaso, sabay silang kumain at naligo. Saka sila pumasok sa trabaho. Makalipas ang kalahating oras, nakarating sila sa gold pawn shop at nagbukas nun. Marami silang naging customer kaya masaya sila Darwin at Madeline. Salamat sa bawat araw na nag-e-effort kang ipagluto ako. At sarap mong magluto, mahal. Tapos sa trabaho naman, mabuti na lang ikaw naging kahera. Wala nagiging problema. Simula nang ikaw naging kahera ng pawn shop, hindi na nasa-short ang pera. Nakangiting saad ni Darwin. Napangiti naman si Madeline sa kanyang narinig. May bayad yon. Kiss mo dapat ako. Marami ha? Naglalambing na sabi ng babae. Napangiti na lang si Darwin at hinalikan ng asawa sa labi, pati sa buong mukha nito. Nang may dumating na mga tao, inasikaso ulit yon ni Madeline at ang kasama niyan si Janet. Naging ayos naman ang kanilang maghapon. Bago sila umuwi, kumain muna sila sa restaurant ni Darwin para makapagpahinga sila pagdating ng mansyon. Makalipas ang ilang minuto, naluto naman ang order nila nang nasa restaurant sila. Damihan mo kain, Madeline. Bakit? Para may energy ka mamaya. Pilyong tumawa si Darwin kaya napailing na lang si Madeline. Ikaw talaga? Seryoso ako, mahal. Papaguring kita. May kasama pang pagkindat na sabi naman ni Darwin sa asawa. Napahagikik naman si Madeline at tinapos ang pagkain. Nang makatapos si Darwin, sabay silang lumabas ng restaurant at umuwi sa mansyon. Makalipas ang kalahating oras, nakarating sila roon at dumiretso sa loob. Sa hagdan pa lang nagsimula na maglampungan sila Darwin at Madeline. Tila hayok na hayok sa isa't isa. Bumalik sa labi ni Madeline ang asawa at nilaliman ng halik. Nauwi sa mainit at tagpo sa kama ang kanilang mga sandali nang kargahin siya ni Darwin papunta sa kanilang kwarto at marahang ibinagsak sa malambot na kama. Nagustuhan naman ni Madeline ang kanilang ginagawa at ilang beses siyang inangkin ng asawa. Nakatulog din sila pagkatapos ng ilang beses na pagtatalik. Simula noon, mas pinaramdam ni Darwin kay Madeline ang init ng kanyang pagmamahal. Kaya lang, nang dumating ang araw na bumisita si Fatima, na stepsister ni Madeline sa gold pawn shop, doon nagsimula at nagbago ang lahat sa pagsasama nila ni Darwin. Fatima? Kunot ang noong bati ni Madeline. Hello, stepsis? Malawak ang ngiting tugon ni Fatima. Anong ginagawa mo rito? Dito ka pala nagtatrabaho? Oo, Fatima. Malumanay ang boses na tugon ng babae. Sakto naman lumabas si Darwin at nakita ang babae. Hindi nito mapigilang magandahan at maseksihan sa bisita. Sino siya? Tanong agad ni Darwin sa asawa. Darwin, si Fatima, kapatid ko sa ama. Hi. Ako nga pala si Darwin, asawa ng ate mo. Hindi na nagtaka pa ang lalaki dahil nababanggit na ng mga magulang nila Madeline na may kapatid nga ito sa labas. Hindi naman lubos sa kalain ni Darwin na mas kaakit-akit ang babaeng nasa harapan niya kaysa sa kanyang asawa. Simple lang kasing mag-ayos at pumorma si Madeline kumpara kay Fatima na sobrang kikay. Hello, Darwin. 2 taon lang naman ang tanda ni Madeline sa akin. Sa'yo ba talaga ang gold pawn shop na to? Namamanghang tanong ni Fatima. Marahang tumango si Darwin. Oo, akin nga to. Bakit? Ano nga palang trabaho mo, Fatima? Ay, wala nga eh. Baka may bakante ka dyan, kahit housekeeping. Ang tulad mong maganda, hindi na babagay doon. Gusto mo bang maging modelo ng gold? Ikaw magiging ambassadress. Para mas makilala at maraming bumili. Tiyak na papatok ang mga gold sa mga sukat. Mahilig magsuot nito kapag nagkataon.
Natutuwang sagot naman ni Darwin. Katulad kasi ng kanyang asawa, pinagpala din sa lahat ng kapatid nitong si Fatima. Nag-alangan naman si Madeline dahil hindi niya kaklose ang stepsister niya. Hindi naman niya masisisi ang mga ito dahil hindi pabor ng babae sa pangangaliwa ng ama. Gayong ayos naman sila ng mama niya. Hindi rin kasi nakakabanding ni Madeline ng kapatid dahil may kanya-kanya silang buhay. Darwin, halika muna. Hinila ni Madeline ng asawa papunta sa opisina nito. Bakit? Pwede bang sa iba mo na lang irekomenda si Fatima? Hindi ko kasi kaklose ang kapatid ko, mailang akong katrabaho to. Pagtatapat ni Madeline pero nagsalubong lang ang kilay ni Darwin. Galit itong sumagot sa asawa. Madeline, huwag ka nga masyadong OA. Matanda ka na, dapat alam mo na sa sarili mo salitang matured at alisin ang personal na grudge sa tao pagdating sa trabaho. Ayaw mo nun, pali mo magkasundo kayo ni Fatima dito. Paputol ng hidwad at ilangan nyo. Hindi ba't mas maganda kung wala ka nang iniiwasang tao? Salubong ang kilay na tugon pa ni Darwin. Hindi naman kasi lahat ng tao kaya magpatawad. Hindi mo ako naiintindihan eh. Talagang hindi kita maiintindihan. Gusto ko lang makatulong sa kapatid mo. Dahil kahit pagbalik-balik ta rin mo man ang mundo, kapatid mo pa rin yun. Imbis na matuwa ka, kinokontra mo pa ako. Gusto mo bang mapahiya ako sa tao? Nakapagbitaw na ako ng salita. Bakit ba kasi nagbibitaw ka ng salita agad? Hindi mo muna ako tinatanong kung ayos lang ba sa akin? Hindi na napigilang magtaas ng boses ni Madeline sa sobrang ines. What? This is mine, Madeline. Ako masusunod. Hindi porket mag-asawa na tayo, makikinig ako sa'yo lalo't alam kong wala ka sa katwiran. Hindi kita ito-tolerate. Galit at tumalikod si Darwin sa babae. Naluha naman si Madeline sa sobrang sama ng loob. Wala akong pakialam kung saan siya magtrabaho. Hindi ko lang matanggap na nagawa yun ni Papa kay Mama gayong mahal na mahal nilang isa't isa. Ngayon, tila nagsasama na lang sila dahil sa akin. Malungkot na saad ng babae sa kainayos ng sarili. Nang lumabas siya ng opisina ni Darwin, masaya na itong nakikipagtawanan kay Fatima. Tila wala itong pakialam sa kanyang sinabi. Lumapit naman si Fatima kay Madeline para ibalita naging sagot ito kay Darwin. Hello, stepsis! Pumayag na ako sa alok ni Darwin para magkasama na tayo sa trabaho. At saka sakto wala talaga akong work eh. Ayos lang naman sa'yo kung dito na ako magtrabaho at magkasama na tayo, di ba? Painosenteng ngumiti si Fatima kay Madeline. Kahit na naiinis, walang nagawa si Madeline kundi ngumiti at tumango. Oo, magandang opportunity din yan para mahasa ang talento mo sa pagmamodelo. Malay mo, yan talagang forte mo. Sagot ni Madeline sa kanilagpasan ito. Muli siya bumalik sa pagiging kahera. Hindi lingid sa kaalaman ni Fatima na ayaw talaga ni Madeline na makasama siya. Hindi naman nagkikibuan sila Madeline at Darwin, mas inuna pang ihatid ng lalaki si Fatima. Hindi rin ito isinama si Madeline sa paghahatid dahil naiinis pa rin si Darwin sa inasal ng babae. Umuwi naman si Madeline sa mansyon at natulog ng maaga. Hindi naman akalain ni Darwin na basta na lang uuwi ang babae na walang pasabi. Kinabukasan, kinumpronta ni Darwin si Madeline bago sila pumasok sa trabaho. Kahit naman galit ang babae, ipinagluto niya pa rin ang asawa. Madeline, hanggang kailan mo ba ako hindi papansinin? Nang dahil lang doon, gaganyanin mo ko? Hindi may pinta mukhang tanong ni Darwin. Natigilan naman si Madeline sa pagsubo ng pagkain. Sige, hahayaan kita sa gusto mo. Tara na pumasok. Tapos na akong kumain. Malamig ang boses sa tugon ni Madeline. Tumayo naman si Darwin at nilambing ang asawa. Itinaas nito ang baba ng babae at siniil na mainit na halik. Unti-unti namang kumalma si Madeline at napangiti. Nagkaayos silang dalawa at masayang pumasok sa gold pawn shop. Nagbago naman ang ihip ng hangin na makita ni Madeline si Fatima. Umiwas na lang siya rito. Pinansin ito ni Darwin at hindi nito mapigilang mapatingin sa makinis sa napakaputing binti ng babae. Sinamahan ito ni Darwin sa mismong studio para sa photoshoot itong bilang modelo. Samantala, naging abala naman si Madeline sa pagiging kahera. Ganoon ang naging setup nila sa araw-araw. Hanggang sa lumipas ang 9 na buwan, mas napalapit si Fatima at Darwin sa isa't isa. Habang nasa pawn shop, walang kemeng pinapakita ni Fatima ang kanyang alindog sa lalaki. Madalas itong akitin si Darwin. Darwin, paayos naman itong zipper ng dress ko, hindi ko lang abot ang likod ko. Mapang-akit at tumingin si Fatima sa boss niya at sinunod naman iyon ni Darwin. Sige, tumalikod ka Fatima.
Tugon ni Darwin, halos pagpawisan ng lalaki habang isinasara ang zipper ng babae. Matagal na niya itong pinagnanasaan at sobra ng pagpipigil niya para dito. Salamat. Humarap si Fatima at sinadya niyang pag-ekise ng heels para matumba. Sakto namang nasalo siya ni Darwin at sinadya ulit ni Fatima na halikan ito sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Darwin doon at balak na sana nitong lumayo nang ikawit ni Fatima ang kanyang braso sa batok ng lalaki at nilaliman pa yon. Nagustuhan naman ni Darwin ang ginagawa ni Fatima hanggang sa humaplos ng kamay ng binata sa mulusog nitong dibdib at doon nagsimula ang mainit nilang tagpo sa dressing room. Walang kalam-alam si Madeline sa ginagawang kababalaghan ng dalawa hanggang sa napapadalas na ang pagsasama nila Darwin at Fatima dahil sa trabaho. Madalas na iiwanan si Fatima sa pawn shop at mismong mansyon dahil nagpipictorial sila sa ibang lugar. Bilang hands-on na boss, sumasama si Darwin sa photographer at pasimple sila naglalandian ni Fatima doon. Isang gabi, umuwi si Darwin na sobrang pagod at agad itong dumiretso sa banyo para maligo. Nakapagpalitan naman siya ng damit bago umuwi para hindi makahalata si Madeline na amoy pabango ni Fatima ang suot niya. Paglabas ng banyo, sinalubong ni Madeline ang asawa na tanging 90s lang ang suot niya. "Namiss kita, mahal." Mapang-akit na sabi ni Madeline pero nilagpasan lang siya ni Darwin. "Hindi ka ba nilalamig? Magpalit ka ng damit. Pagod ako, Madeline. Saka na lang." Sagot ni Darwin. Bumalati sa magandang mukha ni Madeline ang inis at pagkadismaya. Pero isinantabi niya na lang yon at agad humiga sa kama para matulog. Samantala, mabilis namang nakatulog si Darwin. Nahirapan naman si Madeline matulog hanggang sa nakakuha din siya ng antok at nakatulog ng madaling araw. Kinabukasan, maagang bumangon si Darwin at nananabik itong pumasok sa trabaho. Naglambing naman ito kay Madeline para hindi makahalata ang babae. Ganoon ang ginagawa ni Darwin habang gumagawa ng hindi maganda. Hinikayat din ito si Fatima sa kanya mga ginagawa at wala itong arateng sinamaan siya sa lahat. Habang tumatagal, mas napapalapit silang dalawa sa isa't isa kaysa sa asawa niyan si Madeline. Mas nagugustuhan na ni Darwin ang stepsister nito kaysa sa mismong asawa niya. Madalas nilalandi ni Fatima ang lalaki at siya pa mismo ang umiibabaw dito para paligayahin si Darwin. "Paano kapag nalaman ni Madeline?" "Hayaan mo siya. Hindi niya malalaman, Fatima." Sagot ni Darwin habang humahalik sa leeg ng babae. Nasa photoshoot ulit sila sa labas kaya wala doon si Madeline. "Hindi mo ba siya hihiwalayan?" "Ayan ka na naman, Fatima. Huwag natin pag-usapan si Madeline kapag magkasama tayo. Hayaan na muna natin siya." Naiinis na sagot ni Darwin at tumigil sa ginagawa. Pahinga sila ng mga oras na yon kaya nagagawa nilang maglampungan ng walang nakakakita. Okay. Huwag ka na magalit." Sagot ni Fatima at ito na mismo ang lumandi kay Darwin. Niromansa ng babae ang lalaki na nagustuhan naman ni Darwin. Ilang beses may nangyayari sa kanila ni Fatima sa tuwing nakakapagsolo sila. Wala namang boyfriend si Fatima at sanay na siyang ganoon ang ginagawa. Wala namang kaso yun kay Darwin dahil magaling si Fatima sa kama. Samantala, walang araw na hindi naiisip ni Madeline ang kanyang asawa. Kaya na magkasama sila ulit, sinulit ng babae. Siya na mismo ang nagromansa kay Darwin at nagustuhan naman ito ang kanyang ginagawa, kaya ilang beses may nangyari sa kanila. Hanggang sa lumipas ang 2 taon, biglang nagbago si Darwin. Mas pinapahalagahan na nito si Fatima at nagsimula na ring lumabas ang tunay na kulay ng babae. Gaya na lang na nasa gold pawn shop sila. "Madeline, pakilagay nga nitong gold sa box," pinabibigay ni Darwin. "Ikaw na raw ang bahala mag-ayos tapos na namin gamitin sa photoshoot." Ibinigay ni Fatima ang gold at sinadya niyang sirain ng ilan doon. Mahal pa naman ang presyo nun at rare ang disenyo. "Okay, sige." Hindi na tinignan ni Madeline ang gold dahil may tiwala siya kay Fatima. Pero nang hanapin ni Darwin ang gold kay Fatima, itinuro nito si Madeline. "Nasaan ang gold, Fatima? Kailangan pa yun sa sunod na shoot." "Pinatabi ko muna kay Madeline, baka masira eh." "O sige, titignan ko. Ako na mag-ayos." Sagot ni Darwin at pinuntahan si Madeline sa storage room. Naabutan nito ang asawa na palabas na. "Madeline, saan mo nilagay yung mga gold necklace? Yung binigay ni Fatima. Ako na pala magtatabi. Kailangan pa namin yun sa sunod na photoshoot."
Seryoso mukhang sabi ni Darwin. Ah, yun ba? Nandun. Turo ni Madeline sa pinakagitnang glass storage. Pumunta doon si Darwin at tinignan ng box. Laking gulat ito na makitang putol ang iba nun. Madeline! Galit na sigaw ni Darwin. Bakit? Kinakabahang tanong ng babae. Doon ito nakita ang putol na mga gold. Anong ginawa mo? Hindi ako, Darwin. Matagal na ako nagtatrabaho dito, alam mo yan. Sagot ni Madeline. Kinumpronta naman ni Darwin si Fatima. What? Sira? Hindi ko alam. Ayos naman yun ang inabot ko sa'yo, Madeline eh. Pagsisinungaling ni Fatima. Galit na kinaladkad ni Darwin si Madeline at isinakay ng kotse nito. Dumiretso sila sa mansyon at pinaubaya sa iba pang katiwala ni Darwin ang pawn shop. Pagdating sa mansyon, makalipas ang kalahating oras, galit na ibinalian ni Darwin si Madeline sa malamig na sahig. Sa kanya ito sinipa sa binte at sinampal ng malakas sa mukha. Wala kang kwenta. Hindi mo ba alam kung gaano kamalang sinira mo? Sobrang rare nun. Ang mga detalye doon ay napakahirap gawin. Galit na sigaw ni Darwin. Kinabahan naman si Madeline at naiyak. Maniwala ka, hindi ko magagawang sirain yun. Alam kong kahalagahan ng mga item na minomodel ni Fatima. Depensa ni Madeline pero lalo siyang pinagbuhatan ng kamay ni Darwin. Sinasabi mo bang si Fatima ang may gawa ha? Kasasabi niya lang kanina na maayos niya ang binigay sa'yo. Hindi ko nakita ng ayos, Darwin. Nilagay ko sa box dahil yun ang sabi niya. Sobrang busy at closing time na kaya sa pagtitiwala ko, hindi ko na yung tinignan. Maniwala ka naman sa akin, hindi ko kailanman gagawin ang bagay na ikasisira ko ng gold pawn shop. Saad ni Madeline, hindi kumibo si Darwin at tinalikuran ng asawa. Agad niyang tinawagan ng tagahinang at gold designer niya para ayusin na nasirang gold. Nagkasundo naman silang pupunta agad kinabukasan ng umaga. Nang gabing yon, hindi tumabi si Darwin kay Madeline at umalis ito ng mansyon. Nakipagkita siya kay Fatima sa isang hotel at doon nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, inayos nila ng mga designer ang nasirang gold at nagpatuloy sa photoshoot, makalipas ang ilang araw na pag-aayos noon. Nagbago naman ang pakikitungo ni Darwin kay Madeline simula noon. Palagi na niya nakikita at sinisisi ang asawa sa mga bagay na hindi naman ito ginawa, saka wala itong kasalanan. Ipinaglalaban naman palagi ni Madeline ang sarili, kaya lalo lang nagagalit sa kanya ang asawa. Hanggang sa kinukuhanan ni Madeline ng video, larawan at CCTV footage ang pambubugbog ni Darwin sa kanya. Tama na, Darwin. Hindi nga sabi ako nagnakaw ng pera sa pawn shop. Alam mo sa sarili mo na hindi malikot ang kamay ko. Umiiyak na sagot ni Madeline sa paratang sa kanya ni Darwin. Sinungaling! Isang malakas na sampal na naman ang binitawan nito. Walang nagawa si Madeline kundi indahin ng sakit. Nang huminto si Darwin sa pananakit doon lang nakahinga na maluwag ang babae. Nagsimula na ring humanap si Darwin ng kapalitan ni Madeline sa pagiging kahera dahil iyon ang suhestyon ni Fatima. Patuloy nitong sinisiraan ng kapatid hanggang sa nawala na ng tiwala si Darwin dito at nakuha na niya ang loob ng lalaki. Madalas rin siyang kasama ni Darwin sa mga mahahalagang lakad ng lalaki. Samantala, makalipas ng isang buwan, wala na silang pakialam kung makita ni Madeline ang kanilang ginagawa. Lulong na rin si Darwin sa ipinagbabawal na gamot kaya mas lalong nabaribat ang ulo nito. Papasok na sana si Madeline sa opisina ni Darwin para iabot ang niluto niyang pagkain nang makarinig siya ng malakas na ungol ng babae. Darwin! Halos manginig sa galit si Madeline at binuksan niya agad ang pintuan. Doon niya nakita si Fatima na nakapatong kay Darwin at parehong walang saplot ang dalawa. Sarap na sarap ang mga itong nagtatalik sa loob ng opisina. Mga walang hiya! Mga baboy! Mga hayop talaga kayo! Paano niyo ako nagawang lokohin? Sinasabi ko na nga ba? Kaya ayoko nandito ka, babae ka! Kaya rin pala lakas sa loob niyong alisin ako dito. May kababalaghan na pala kayong ginagawa. Ipakukulong ko kayo! Pinitsura ni Madeline ang dalawa at tinalikuran ng mga ito. Mabilis naman siyang hinabol ni Darwin matapos itulak si Fatima. Bago pa makalabas ng opisina si Madeline, nahablat ni Darwin ang kamay ng babae at walang alinlangan siyang sinakal sa leeg. Mataas na inangat ni Darwin si Madeline sa ere. Mabilis naman nagsuot ang damit si Fatima. Subukan mo magsumbong sa mga pulis at kasuhan kami. Papatayin kita, Madeline. Banta ni Darwin. Nakaramdam na matinding takot si Madeline.
habang hinahampas ang kamay ni Darwin para bitawan siya. Galit na ibinalya ni Darwin ang asawa sa pader nang bitawan niya ito. Ouch! Daing ni Madeline habang sapo ang leeg at ang likod na nasaktan sa lakas ng pagkakatama sa pader. Mabilis na nagsuot ang damit si Darwin at lumabas ng pawn shop. Naiwan naman doon si Madeline na umiiyak. Galit na galit siya sa dalawa. Samantala, simula noong, hindi na ito nagpapakita pa kay Madeline sa kanilang mansyon. Hindi ko akalain na magiging impyerno ang buhay ko sa kamay mo, Darwin! Sigaw ni Madeline habang nagwawala. Binabasag niya ang mga gamit sa mansyon. Naabutan naman siya ni Darwin sa ganong estado, kaya lalo ito nagalit. Ano sa tingin mong ginagawa mo, ha, Madeline? Galit na sinampal ang malakas ni Darwin si Madeline, kaya pumutok na ang labi nito at dumugo nang tumilapon siya sa sahig. Hindi pa ito nakontento at pinagsusuntok si Madeline sa ulo at katawan. Sa labas ka matulog! Dagdag pa ni Darwin sa sobrang galit. Sobrang lango ito sa alak at ipinagbabawal na gamot. Kinuha muna ni Madeline ang CCTV footage ng pananakit sa kanya ng asawa niyang umakyat ito sa hagdan para magtungo sa kwarto nila. Inis na tumakbo si Madeline palabas. Hindi na talaga niya kaya ang pananakit ni Darwin sa kanya. Dumiretso si Madeline sa istasyon ng pulisya para mag-report at idemanda ang asawa. Makalipas ang 1 oras sa biyahe, nakarating siya doon at agad inasikaso ng kapulisan. Isa sa kumausap sa kanya, si Simon, ang hepe ng pulisya. Anong kaila? Hindi na natuloy ni Simon ang sasabihin na makitang itsura ng babaeng kaharap. Simon, hindi. Alam kong hindi mo ako tutulungan dahil pinsan mo si Darwin. Nangangatal na sagot ni Madeline. Bakas sa mukha ng babae ang matinding pagkabigo at trauma. Ano nangyari, Madeline? Bakit nagkaganyan ang itsura mo? Takang tanong ni Simon. Isa ito sa umaten sa kasal ng dalawa kaya kilala nila ang isa't isa. Kapag ba sinabi ko tutulungan mo ako, alam ko mas matimbang ang dugo niyo kaysa sa hustisya. Hindi, Madeline. Magtiwala ka. Kakampi mo ko. Sagot ni Simon. 32 na ang guwapong pulis at wala pang asawa. Bukod doon, ito ang kalaban ni Darwin sa negosyong gold. Kaya alam ni Simon ang mga masamang bagay na kinasasangkutan ng pinsan. Talaga, hindi mo ako maluloko, Simon. Magtiwala ka. Maraming kasong patong-patong na kinakaharap ni Darwin mula sa pagnanakaw at hindi pagbabayad ng tax. Bukod pa doon, dinaya nitong custom, nagkakarga sila ng pinagbabawal na gamot. Nakipagtransaksyon si Darwin sa mga kriminal na sindikato at marami pang iba. Gumagamit din siya ng Mary Jane. Wala yung piyansa kumpara sa diamonds na ginagamit din nito minsan. Madeline, nagagawang lusutan ni Darwin ang mga yun dahil sa pera. Pero kapag nakipagtulungan ka, magagawa mo siyang ipakulong. Nagbebenta din siya ng mga peking gold at marami na nagreklamo. Mahabang paliwanag ni Simon. Hindi makapaniwala si Madeline sa kanyang mga nalaman. Hindi niya lubos sa kalain na magkakaganoon si Darwin. Kaya pala nagbago siya. Bukod pa doon, mas dumami ang pera niya na hindi ko alam kung saan nagmula. Talaga bang tutulungan mo ko? Tumango naman si Simon. Sige. Ito ang mga ebidensya ng mga pambubugbog niya sa akin. Pakiusap, tulungan mo ko. Nagmamakaawang sabi ng babae. Pinakinggan at pinanood ni Simon ang mga video. Hindi niya kayang sikmurain ang kalupitan ni Darwin sa asawa. Kahit pa magkalaban sila sa negosyo, hindi nila pinapahalata yun at nagpaplastikan pa rin sila. Kaya naman malaking pakinabang ng mga ebidensya para makulong ang pinsan niya. Ang tindi ng ginawa niya sa iyo, Madeline. Huwag na huwag ka magpapareglo. Tutulungan kitang ipaglaban ang karapatan mo. Bukod pa doon, sa oras na makulong si Darwin, sa iyo mapupunta lahat ng ari-arian niya. Ikaw nang bahala magbayad sa mga pinagkakautangan nitong tao at niloko. Oo, Simon, makakaasa ka. Kung ganun, ako mismo nga hawak ng kasong to para sa'yo. Seryosong tugon ni Simon. Nakahinga ng kaunti si Madeline doon. Nagsampa na agad ang kaso si Madeline sa korte laban kay Darwin at kay Fatima sa pangangaliwa nito. Pati na rin ang pananakit nito sa kanya sa tulong naman ng mga video at patong-patong na kaso ni Darwin, wala itong nagawa. Hindi umira lang pera nito sa korte. Halos mabaliw naman si Fatima sa sobrang pagkalulong sa diamonds at sa nangyari. Pati ito ay nakulong din katulad ni Darwin. Nakulong si Darwin at unbailable ang kaso nito sa VAWC
or violence against women and children, at kasong pakikiapid o adultery. Lalo na sa paggamit ito ng Mary Jane. Labis ang galit nila sa ginawa ni Madeline. Talagang tinulungan at ginabayan ni Simon si Madeline sa laban nito hanggang sa naging matagumpay iyon. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin, Simon. Nakangiting saad ni Madeline. Nang magsampa siya ng kaso, nagpa-medico legal din kasi ang babae kaya napagtibay nito ang kaso laban sa asawa. Nagpasa na rin si Madeline ng annulment at naaprubahan yon dahil sa kaso ni Darwin. Wala yun, Madeline. Deserve mo lumaya sa toxic na relasyon. Nakangiting tugon ni Simon. Nagkatitigan sila at hindi nila mapigilang mapangiti sa sobrang saya. Naakit naman si Simon sa ganda ni Madeline kahit ang malaki ang ibinagsak ng katawan nito sa pang-aabuso ng asawa at matinding depresyon. Salamat talaga. Iyon ang huling sinabi ni Madeline bago magpaalam kay Simon. Inasikaso ng babae ang mga naiwang problema ni Darwin. Binayaran niya ang pinagkakautangan nito at atraso. Natuntun din ang lokasyon ng warehouse at kuta ng mga sindikato dahil sa tulong ng cellphone ni Darwin na nakuha ng pulisya. Ang Interpol naman ang nag-asikaso noon. Nagsimula muli si Madeline mag-isa at ibinenta ang bahay nila ni Darwin para sa pagbabayad niya sa mga niloko nito. Mabuti na lang at malaki naman ang naipon niya bilang kahera. Nabalitaan na lang ni Madeline na nabaliw si Fatima at inilipat ito sa mental hospital sa sobrang pagkahibang dahil hindi matanggap ang sinapit. Samantala, hindi naman umalis si Simon sa tabi ng babae at tinulungan niya itong solusyonan lahat ni Madeline ng problema. Ibinenta naman ng babae ang gold pawn shop ni Darwin dahil nalugi na yon na makulong ito. Sa sobrang daming ginagawa ni Madeline, nakaramdam ng sobrang pagod ang babae at nahilo. Sinalo naman ito ni Simon ang pasakay na sana sila sa kotse ng binata. Madeline. Tawag ni Simon at napaangat naman ang mukha si Madeline kaya aksidenteng nagtama ang labi nilang dalawa doon. Namula ang mukha, leeg at tainga ng gwapong pulis. Sorry, nahilo lang. Nahihiyang tugon ni Madeline, kasabay na mabilis sa tibok ng puso nilang dalawa. Ayos lang, huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo, Madeline. Mabuti na lang at tatapos mo na mga intindihin mo. Makapagpahinga ka na ng ayos. Kaya nga, Simon, maraming salamat sa tulong mo. Nakangiting tugon ng babae. Wala yon. Basta kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako lagi para sa'yo. Nakangiting saad ni Simon, nag-iwas naman ng tingin si Madeline kahit na kinikilig. Hinatid siya ni Simon sa bahay ng babae at nagpaalam na rin. Dahil sa naging issue ni Darwin, napalapit naman si Madeline at Simon sa isa't isa. Hanggang sa naging komportable ang dalawa kapag magkasama. Bumawi naman si Madeline kay Simon at ipinagluto ito ng pagkain. Dinadalhan niya ang hepe sa istasyon kaya madalas silang asarin ng mga pulis doon. Samantala, makalipas ang ilang buwan, unti-unting nahulog si Simon kay Madeline. Kaya sa mismong kaarawan ng babae, nagtapat ang lalaki ng kanyang nararamdaman. Nasa park sila noon. Madeline, happy birthday. Matagal na kitang gusto. Kaya pwede bang manligaw sa'yo? Tanong ni Simon. Kinakabahan ito dahil hindi niya alam kung may nararamdaman sa kanyang babae. Unti-unti na rin namang napapansin ni Madeline ang kabaitan at kalambingan ni Simon kaya lang hindi pa siya handa. Oo, pero gusto ko sana muna mag-move on. Alam kong alam mo na sobrang tindi ng dinanas ko. Halos hirap ako kahit sa pagtulog. Binabagabag ako ng trauma na dulot ni Darwin. Magagawa mo ba akong hintayin? O, iba na lang kaya ang ligawan mo? Hindi. Hihintayin kita, Madeline. Kahit gaano katagal, patutunayan ko sa'yo na seryoso ko. Desidido ka na ba, Simon? Tanong pa ni Madeline. Hinawakan naman ni Simon ang kamay ng babae. Muling nagharumentado ang kanilang mga puso dahil doon. Oo, Madeline. Wala akong pakialam kung naging asawa ka ng pinsan ko o may nakaraan ka. Kahit hindi ako nauna sa'yo, handa akong maging huli at mahalin ka hanggang sa kabilang buhay. Seryosong tugon ni Simon at niyakap ang babae. Pumalik pa siya sa noon nito, namula naman ang mukha ni Madeline. Simula noon, hinayaan na ni Madeline na pormahan siya ni Simon. Madalas siyang igala nito sa ibang lugar at bansa kapag wala itong duty. Na-appreciate naman ni Madeline ang effort ni Simon. Talagang nire-respeto siya nito, hindi katulad ni Darwin noon na sobrang mapusok.
Sa bawat araw na lumilipas, hindi nakakalimutan ni Simon, iparamdam na espesyal at mahalaga sa kanya ang babae. Isang beses, nagkaroon ng nakawan sa bangko at isa sa nasa loob si Madeline. Ginawa ni Simon ang lahat para iligtas ito pati na rin ang mga nasa loob. Kaya lang, nabaril si Simon sa braso nang harangan nito si Madeline. Simon! Gulat na sigaw ni Madeline. Nagawa namang hulihin ng iba pang kasamahan ni Simon na magnanakaw. Isinugod sa ospital si Simon. Sobrang alalang-alala naman si Madeline. Sa loob ng 11 taon, walang ginawa si Simon kundi protektahan, sorpresahin at alagaan siya. Agad namang inasikaso doon si Simon at nagamot ang sugat nito. Yumakap naman sa kanya si Madeline kaya napangiti ang binata. Simula noon, palagi na siyang inaasikaso ni Madeline. Maraming salamat, Simon. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Sorry kung pati ikaw nadamay. Hindi mo kasalanan, Madeline. Hindi natin akalain na babarilin ka niya matapos kitang kunin. Kaya nga. Pero may gusto akong makuha eh. Ano? Tanong ni Madeline habang nakakunot ang noo. Kiss. Can you kiss me? Kahit kiss lang. Tanong ni Simon. Seryoso ka ba, Simon? Oo naman. Gusto ko ng kiss. Ang kirot ang sugat ko eh. Reward ba to? Pwede. Pilyong umiti ang gwapong pulis. Napailing na lang si Madeline at hahalik na sana sa pisngi ni Simon nang humarap ito. Humawak agad si Simon sa batok ni Madeline at mas nilaliman ang halik. Makalipas naman ng ilang minuto, tumigil din sila dahil may mga opisyalis na pulis na pumasok para tignan ang estado ni Simon. Nagkahiyaan naman silang dalawa at nagpasya si Madeline na lumabas muna. Kalaunan, nakalabas na ospital si Simon at hindi muna inobligang magtrabaho para magpagaling. Pinalitan muna siya ni Troy bilang hepe pansamantala. Nag-volunteer naman si Madeline na mag-alaga sa kanya. Ako na munang bahala sa kanya. Alagaan mo ko? Ngingiti-ngiting tanong ni Simon. Nag-iwas naman ang tingin si Madeline habang nakangiti. Marahang tumango ang dalaga. Dalaga na naman siya ulit dahil wala na siyang asawa at wala rin naman silang anak ni Darwin. Iyon. Pasimpleng natuwa si Simon at pumayag na magpahinga muna habang nagpapagaling. Samantala, sumama naman si Madeline sa mansyon ng binata. Pinaasikaso muna ni Simon sa sekretarya niya ang Gold Jewelry Company para makapag-focus sa pagpapagaling. Ginamit din ni Simon ang sitwasyon para mapalapit palalo kay Madeline. Nanatili sa mansyon nito ang babae. Ito nagluluto at nag-aasikaso kay Simon. Sobrang saya naman ang binata dahil nagkaroon sila ng quality time ni Madeline. Bakit nakangiti ka pa rin dyan? Nabaril ka na nga eh. Ayos lang naman ako, malayo sa bituka. At saka masaya ako nakaligtas ka at buhay ka kasama ko. Che? Talaga naman masaya akong buhay tayo. Nakangiting yumakap si Simon sa babae. Hoy, hindi pa talaga tayo, Simon. Ano naman, gusto ko tang lambingin eh. Loko ka. Talaga naluloko na sa'yo. Simon? Kaya mo akong yakapin ka, Madeline. Naiintindihan ko naman may 1 taon tayong usapan. Sana, maka-move on ka na talaga. Malumanay ang boses na tugon ni Simon. Natahimik naman si Madeline at nag-isip. Kunti na lang talaga handa na siya. Nanatili sila magkayakap hanggang sa hinintay ni Madeline na makatulog si Simon. Doon na siya lumabas ng kwarto nito at dumiretso sa sariling kwarto para matulog. Makalipas ang 2 buwan, naka-move on na ng todo si Madeline. 1 taon at 1 buwan na rin naman siyang sinusuyo ni Simon. Kaya nang isurprise siya nito nang mag-beach sila, hindi na pinalagpas ni Madeline ang lahat. Madeline, ikaw lang talagang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kaya kahit gaano katagal, hindi ako magsasawang maghintay. I love you so much. Saka isinuot ni Simon ang kwintas na may white gold na pendant. Simon, hindi mo na kailangang maghintay ng matagal. Nakamag-move on na ako. Matagal na rin naman. Handa na akong buksan ulit ang puso ko para mahalin ka ng buo. I love you more. Nakangiting humarap si Madeline at siniil na mainit na halik si Simon. Nagulat ang lalaki doon. Labis ang kilig na nararamdaman nila ng mga oras na yon. Nagtagal ang kanilang halikan ng ilang minuto bago sila nagpasyang tumigil at mag-inom.
Nalasing naman sila makalipas ang 3 oras na pag-iinom. Kinarga ni Simon ang babae at dinala sa kwarto nila sa resort. Isinara nila ang pinto at doon muling nagsalo sa mainit na halik. Habang tumatagal, mas lumalalim ang halikan nila hanggang sa kusa nilang tinanggal ang kanilang mga suot na damit. Hindi naman napigilang mamangha at maakit ni Simon sa napakakinis at napakagandang katawan ng nobya. Niromansa nito ang babae at nauwi sa mainit na tagpo sa kama ang kanilang magdamag. I will take responsibility, Madeline. Seryosong saad ni Simon, ngumiti naman si Madeline at tumango. Yes, I know, but please, don't make me disappointed. Paalala pa ni Madeline na sinang-ayunan naman ni Simon. Oo naman, alam ko kung gaano kahirap ang dinanas mo sa kamay niya. Kaya hindi ko hayaang maulit yun. Pasasayahin kita at papalitan ko ng magagandang alaala ang mapait na nakaraan. Sagot naman ni Simon saka humalik sa noo at labi ni Madeline. Bumilis naman ang tibok ng puso ng babae doon. Sabay silang natulog ni Simon at nagising ng tanghali kinabukasan. Walang araw na hindi pinaramdam ng dalawa sa isa't isa ang kanilang pagmamahal. Habang tumatagal, mas tumitibay ang kanilang samahan. Ibang-iba sa nakaraan ni Madeline. Makalipas naman ng 1 taon, ikinasal sila Madeline at Simon. Higit na mas enggrande ang kanilang kasal. Mas detalyado mga disenyo mula sa mansyon ni Simon hanggang sa mismong simbahan. Masaya namang naglakad si Madeline sa altar kasama ang kanyang papa. Nangako silang dalawa ni Simon sa harap ng pari at ng mga tao. Kahit anong mangyari, hindi kita sasaktan at paiiyakin. Habang buhay kitang aalagaan, mamahalin at poprotektahan, Madeline. Kahit buhay ko pang maging kapalit. Sa bawat araw na magkasama tayo, alam ko sa sarili kong, ikaw lang ang babaeng tinitibok ng puso ko. Hindi kita sasayangin at hindi ko hayaang makaramdam ka ng lungkot. Palagi kitang pasasayahin. Ako po si Madeline Tingson. Handang gawin ang lahat at tanggapin bilang aking asawa si Simon. Hindi ko siya hayaang mag-isa. Sasamahan ko sa lahat ng oras at kahit anong mangyari, mananatili ako sa tabi mo kahit pa makarating tayo sa kabilang buhay. Ikaw lang ang gusto ko makasama habang buhay at bumuo ng pamilya. Simon, ikaw ang nagsilbing kandila sa madilim kong mundo. Ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa nalulumo kong pangarap. Ikaw ang nagsilbing tahanan ko nang wala na akong mapuntahan. Mahal na mahal kita. Higit pa sa salitang sobra. Buong pagmamahal na pahayag ni Madeline. Namula naman ang mukha ni Simon sa kilig. Pareho silang dalawa na nagharumentado ang mga puso. Nagpunta naman sila sa reception matapos silang ikasal at kinagabihan din doon ay nag-honeymoon. Pinuno ng katas si Simon ang kabibe ng asawa. Naging ganap silang mag-asawa at nagsama sa iisang bubong. Mas lalo silang naging malambing sa isa't isa at ilang beses ding may nangyari sa kanila sa kama. Habang tumatagal, mas nagiging panatag si Madeline sa piling ni Simon. Hanggang sa nagkaroon sila ng problema. Hindi nila akalain na makakalaya si Darwin. Nagawa nitong dukutin si Madeline ng mag-grocery ito at gabihin ng uwi. Dinala ito ni Darwin sa lumang warehouse kung saan nagbabagsak ng mga kalakal ang mga sindikato. Darwin, nakalaya ka? Surprise, my dear ex-wife. Oo, may taong tumulong sa akin. Ngayon, maniningil na ako sa'yo. Ang kapal ng mukha mong magpakasaya dito habang nagdudusa ako sa kulungan. Galit na sinampal ni Darwin si Madeline. Muli na namang bumalik ang nerbiyos sa trauma ni Madeline sa kamay ng dating asawa. Paulit-ulit siyang nanalangin na sana matuntun siya agad ni Simon. Samantala, hindi mapakali si Simon dahil hindi pa rin umuuwi si Madeline. Hanggang sa may pumuntang kapwa nito pulis sa kanyang mansyon at nireport na may nakakita daw kay Madeline na isinakay sa kotse. Nagro-ronda daw ang pulis sa kasamaan ni Simon nang may magsumbong sa kanyang ali at sinabing may nakitang dinukot. Sakto naman nakuha rin nito ang wallet ng asawa niya na may lamang ID at pera kaya nakilala ni Davio na isang pulis. Ginamit naman ni Simon ang pagiging hepe at hinanap nila ang asawa. Pinatrace rin nito ang lokasyon na nasabing kotse. Second-hand palang kotse na ginamit at walang plaka. Buisit! Saan ko hanapin ang asawa ko? Walang titigil hanggat hindi natin nakikita si Madeline. Galit at sigaw ni Simon. Nabalitaan niya naman na nakawala si Darwin sa bilangguan kaya pinaghahanap ito. Nang hanapin nila sa mga lugar na maaari nitong pagtaguan, natagpuan nila ang kotse sa abandonadong warehouse.
Dahan-dahang pumasok ang SWAT team kasama ni Simon at doon nila nakita na pinahihirapan nito si Madeline. Nakaramdam ng galit si Simon pero pinili niyang i-focus ang sarili sa pag-atake. Nang makakuha na ng tiyempo, sinugod nila si Darwin at binaril ito ni Simon sa kamay. Kaya tumalisik ang hawak nitong baril na ipangbabaril na sana kay Madeline. Aray! Sino yon? Galit na sigaw ni Darwin at saktong pagharap niya, naroon na agad si Simon. Mabilis na inundayan ang suntok ni Simon ang walang hiya nitong pinsan. Bumulagta naman si Darwin sa malamig at napakaruming sahig. Paulit-ulit na pinagsusuntok ni Simon ang lalaki sa mukha hanggang sa halos mabasag na yon. Inawat naman siya ng asawa at niyakap. Tama na, Simon! Huwag mo na ilagay sa kamay mo ang batas! Pero sinaktan ka niya. Wala akong pakialam sa kanya. Ikaw ang inaalala ko. Ayokong masiba ka sa pwesto. Nag-aalalang tugon ni Madeline. Naintindihan naman siya ni Simon na tumigil. Mabuti na at nagawa ko siyang cornerin kaya lang sa sobrang focus niya, sa'yo ikaw nahirapan. Wala yun, Simon. Ayos lang. Hindi na natuloy ni Madeline ang kanyang sasabihin dahil nahimatay na siya sa pagod, gutom at hirap na dinanas sa kamay ng demonyo sa kasakim na pinsan ni Simon. Madeline! Agad naman siyang kinarga ni Simon at lumabas ng warehouse. Dinala niya ang asawa sa pinakamalapit na ospital at agad itong inasikaso ng doktor sa nurse. Doon nila nalaman na buntis na si Madeline sa anak nila ni Simon na babae. 3 buwan na siyang buntis. Mabuti na lang at hindi siya naisipan suntukin sa tiyan ng ex niya. Samantala, nagpagaling naman si Madeline sa ospital hanggang sa tuluyan na siya naging maayos. Makalipas ang ilang buwan, ipinanganak ni Madeline ang anak nila ni Simon. Pinangalanan nila itong Simeona Madeline. Labis ang sayang nararamdaman ng mag-asawa dahil doon. Samantala, nabulok naman sa bilangguan si Darwin. Wala nang nakakabisita rito kahit mga magulang na lalaki. Itinakwil na rin nila si Darwin. Sinigurado talaga ni Simon na hindi na makakalabas pa ang kanyang pinsan. Hindi na talaga siya makakalis dyan. Deserve niya yan, Simon. Tugon ni Madeline. Talaga. Sa dami na nagawa niya na kasalanan, bukod pa doon, kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya sa'yo. Buti na lang talaga hindi ka nakunan. Baka mapatay na ako sa galit. Sagot naman ni Simon, yumakap sa kanya si Madeline. Lumipas naman ang ilang buwan at nagpa siya silang pabinyagan na sa Simeona sa simbahan. Kaya pinaghandaan nila yon. Nang dumating ang araw ng Hulyo, doon na nila ito pinabinyagan sa araw ng Lunes. Naging matagumpay naman sila at nang sandaling lumabas na sila sa simbahan. Doon nila nakita si Fatima. Nakilala ito ni Madeline at naawa naman siya sa kapatid. Kahit na naiinis siya, pinagbayaran na naman ito ang kasalanan. Nalaman niya mismo kay Simon na nabaliw nga to sa sobrang paggamit ng pinagbabawal na gamot at depresyon na rin. Fatima. Ako si Fatima. Modelo ako ng gold. Balak akong pakasalan ni Darwin. Mahal na mahal niya ako. Parang baliw na umiiyak tawa si Fatima habang nagsasalita. Napailing na lang si Madeline sa inasal nito. Simon, gusto ko siyang tulungan. Ipagamot natin siya at iparehab. Sabi naman ni Madeline sa asawa. Ikaw ang bahala. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papatol sa kanya o kahit kanino man. Mabuti naman. Baka maputol ko pa yung talong mo. Sagot naman ni Madeline. Natawa naman si Simon doon. Isinama nila si Fatima at dinala sa rehabilitation center. Mag-iingat ka rito, Fatima. Sana sa oras na maging ayos ka na, hindi mo na ako siraan. Mabuhay ka ng ayos at kalimutan mo na si Darwin. Yumakap si Madeline sa kapatid bago umalis. Naluha naman si Fatima na marinig ang sinabi ng stepsister niyang si Madeline. Patawad, Madeline. Bulong ni Fatima. Unti-unti na siyang nahihimasmasan. Nagpatuloy naman ang kanyang rehab at mind therapy hanggang sa gumaling na nga ang babae. Samantala, nag-focus si Simon at Madeline sa kanilang pamilya. Makalipas ng 5 taon, nagpa siya na magretiro si Simon para mas makapagbigay ng quality time sa kanya mag-ina. Nagawa na rin naman niyang trabaho ng tama at na-enjoy na niya ng mahabang panahon ng pagiging hepe. Nang magpasko, sabay-sabay sila nagpunta ng Disneyland. Labis ang saya nila dahil na kumpleto na ng ayos ang kanilang pamilya. Ibinigay ni Simon lahat kay Madeline at hindi naman nagkamali ang babaeng ibalik ang pagmamahal ni Simon ng kaparehong intensidad. Sweetheart, maraming salamat sa pagdala mo sa amin ni Simeona rito. Siyempre, para makapag-banding tayo lalo.
Gusto kong bumawi dahil ilang taon ako naging abala. Nakangiting hinawakan ni Simon ng kamay ng asawa. Hindi naman mapigilan ni Madeline kiligin. Nakipagbanding sila kay Simeona sa mga rides na pwede sa bata. Mag-iingat ka dyan, anak. Paalala ni Simon. Anak, makinig sa papa ha para hindi mapahamak. Dagdag pa ni Madeline. Marahang tumango si Simon bilang pagsang-ayon at ganoon din si Simeona. Hinalikan naman nila ang noo ng anak. Nagbanding lang sila sa Disneyland bago dumiretso sa VIP hotel na tutuluyan nila Madeline at Simeona para matulog. Simula noon, sabay nilang inalagaan at pinalaki ng ayos ang kanilang anak na babae. Palagi nating tatandaan na huwag tayong basta magpapadala sa bugso ng damdamin. Hindi porket matagal na nating kilala ang tao, dapat na nating ibaba ang bakod natin. Huwag basta-basta magtitiwala. Hindi porket kasal na kayo, hindi ka nalolokohin. Kaya mas mainam na huwag muna lumagay sa tahimik at magpakasalagaan kung hindi mo pa kabisado ang ugali sa nakagawian ng partner mo. Dahil maaaring kalbaryo ang kahinatnan ng buhay mo. At kung ikaw ay may nobyo o asawa, huwag kang masyadong pakampante na hindi lalandi ng ibang asawa mo. Ipaglaban mo ang karapatan mo at huwag mong hayaan lang sila. Maging aral sana sa ating lahat ng kwentong ito. Huwag makiapid at huwag gumawa ng masama na maaari mo lang ikapahamak. Dahil hindi natutulog ang karma. Kusa itong gumaganti. Samantala, kapag nasa ganito ka naman sitwasyon, huwag mong hahayaang maging api ka, lumaban ka, at gawin mo ang lahat para makabangon ka. Darating ang panahon na magiging ayos din lahat sa'yo at makikiayon ng tadhana. Makikilala mo yung taong nilaan talaga ni Lord para sa'yo, hindi dahil hiniling mo, kundi kusa na yung ibinigay ng Diyos sa'yo. Huwag manghinayang o matakot umalis sa toxic na relasyon. Piliin mo palagi maging masaya sa buhay, dahil isang beses ka lang pwedeng mabuhay sa mundo. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!